Grabe naman. Parang ang init ngayon ah. Saad ni Sari sabay punas ng pawis sa noo. Nakapwesto si Sari sa maliit na stall ng burgeran at milk tea sa gilid ng kalsada. Halos dikit sa bakuran ng simbahan. Amoy mantika at matamis na syrup ang naghahalo sa paligid niya. Nakatali ang buhok niya sa likod, may ilang hibla na kumakawala sa pawisang noo. Hawak niyang spatula habang binabaliktad ang burger patty sa flat grill. "Isa pang burger ate!" Sigaw ng estudyanteng naka-uniform. "Oo, sandali lang," sagot ni Sari at bahagyang nakangiti. Sa kabilang bahagi, may dalawang dalagitang bumibili ng milk tea. "Ate, pwede ba less ice?" "Pwede, anong flavor?" "Okinawa," sagot ng customer. "Okay, wait lang." Sanay na si Sari sa ganoong takbo ng araw. Paulit-ulit at pare-pareho. Gising, trabaho, uwi. Magtsatsaga sa 400 na sahod kada araw. Mas okay na kaysa wala. May ibang sideline naman si Sari. Mula sa pwesto niya, tanaw niya ang gate ng simbahan. Doon madalas lumalabas ang mga kabataang nagsisilbi na naka-white polo. May hawak na Bible at may dalang gitara. Alam niya kung sino ang hinihintay ng mga mata niya. At ilang segundo pa lang ang lumipas, lumabas na nga ito. Ang pogi talaga ni Sian kahit hapon na. Nakaputing polo, nakasabit ang ID ng youth ministry sa leeg at may hawak na folder. May kausap itong dalawang kabataan habang pababa ng hagdan. Nakangiti, relax at parang walang mabigat na dinadala. Napatigil si Sari sandali. Muntik niya pang masunog ang burger. "Ate, sunog na," paalala ng estudyante. "Ay, sorry." Mabilis niyang binaliktad. Tumawa tuloy ang estudyante na kasama nito. "Okay lang yan, te. Kakainin pa rin naman yan. Maganda ka naman." Natawa na lang din si Sari. Pero hindi na siya mapakali. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa direksyon ni Sian. Hindi siya sigurado kung napansin siya nito, pero umaasa siya na kahit saglit lang o kaya ay dumaan ito sa shop at bumili ng merienda. Ilang oras pa ang lumipas. Pagkatapos ng last order, nagsara na ang shop. Tinulungan niya ang tita niyang magligpit. "Sari, ikaw nang bahala sa milk tea containers. Ako na sa grill," sabi ng tita niya. "Opo." Habang nilalagay niya sa crate ang mga baso, napansin niyang lumalakad na si Sian papalabas ng gate papunta sa kalsada. Saktong natapos na siya kaya kinuha niya agad ang mga gamit. Kumabog ang dibdib niya. "Tita, mauuna na po ako?" "Okay, sige, ingat ka." Naglakad si Sari palabas ng pwesto. Nakasling bag lang siya na simple, habang papunta sa sakayan ng jeep. Napansin niyang ilang hakbang lang sa unahan si Sian. Pareho silang tumigil sa waiting area. Tahimik na kinilig si Sari. Naririnig niya ang tibok ng puso, hanggang sa lumingon si Sian. Nakita siya nito at matamis na ngumiti. "Hi!" bati ni Sian sa kanya. Parang biglang lumiwanag ang paligid. Hi! Ginabi ka na yata." Oo, lagi naman akong ginagabay kapag napupunta sa simbahan." "Galing ka ba sa shop ng tita mo?" tanong ni Sian. Oo." Marahan itong tumango. "Ang sipag mo talaga. Lagi kitang nakikita doon." Napangiti si Sari habang nahihiya. Kailangan saka okay din naman ang trabaho ron. Same way lang sila, kaya alam niyang magkakasabay sila. Kumare ng kanyang tita ang ina ni Sian, kaya nakilala niya. Madalas din siya sa simbahan para magsimba, kaya nakikita niya ito. Bukod doon, talagang maraming may crush kay Sian sa school at isa na siya roon. Sino ba namang hindi? Alam na alam ni Sari kung gaano kagwapo ang isang Sian Perez. Maputi, malinis katawan, malalim ang dimples, mabait at makajos pa. Isang package na ng isang desenteng binata. Kahit anong kapintasan, walang makita si Sari. Maya-maya'y dumating na ang jeep. Pareho silang sumakay. Nagkataong magkatabi pa ang bakanteng upuan nila. Umupo si Sari ng maingat. Pinigilan niyang kiligin nang maramdaman ang init ng balikat ni Sian sa kanyang tabi. "Pagod ka na ba?" tanong ni Sian.
Oo, kaunti lang, sagot ni Sari. Medyo nagulat sa tanong nito. May youth gathering kami next week. Baka gusto mong sumama. Bahagyang natigilan si Sari. Ako, titingnan ko sa schedule. Baka kasi may racket ako that time. Hindi ko pa sure. Okay lang, walang pressure. Ngumiti si Sian sa kanya. Hindi siya maka-oo agad. Baka kasi saktong may trabaho para sa kanya ang agency. Hindi niya tuloy maiwasang mainggit. Si Sian, bukod sa mga gawain sa simbahan, namamahala na sa maliliit na negosyo nito. Samantalang siya, hindi na nakapag-college dahil mas inisip na tumulong sa pamilya. Siya ang panganay at hindi na kayang magtrabaho ng ama't ina. Kaya siya na ang breadwinner sa pamilya. Pero kung bibigyan siya ng pagkakataon, gusto niyang mag-aral. Gagawa siya ng paraan para makapagpatuloy hanggang college kahit late na. Siguro kahit mapatapos niya lang muna ng high school ang dalawa niyang kapatid at mapatapos ng college ang isa. Saka na siya muling magpapatuloy sa pag-aaral. At kapag gumagalaw na siya para sa sarili niya, baka pwede na siyang mag-asawa. 23 na si Sari at kahit isang beses, hindi pa nagkakaroon ng boyfriend. Bata pa, pero gustong-gusto niya na talaga. Ayaw niya naman na magkaroon ng anak kung kailan matanda na. Gusto niyang ma-enjoy ang buhay na maging isang misis at isang ina ng mas mahaba pang panahon. Dito na ako, sabi ni Sian nang huminto ang jeep. Tumango si Sari. Ingat ka, Sian. Ikaw din, Sari. Binanggit nito ang pangalan niya. At kahit maliit na bagay lang yon, buong gabi niya nang dinala. Pagbaba ni Sian, pinanood niya itong lumayo hanggang sa mawala sa kanto. Tahimik siyang napangiti. Pagdating niya sa bahay, madilim na. Maliit lang ang inuupahan nilang bahay. Yero ang gate at sira pa ang bintana. Tipikal na tirahan ng isang mahirap na pamilya. Naabutan niya ang ina niyang nakaupo at inuubo. Nay, kumain na po ba kayo? Tanong ni Sari. Hindi pa. Wala akong gana, anak. Hinihintay kita. Napabuntong hininga si Sari. Kaya niya kung mahirap lang sila. Kaso may sakit ang kanyang ama't ina. Parehong mahina at may maintenance na gamot. Kaya lahat ng kinikita niya palaging ubos na ubos. Gustuhin niya mag-ipon para makapag-aral ulit, hindi niya talaga kayanin. Pumasok siya sa kusina. May nakita siyang ulam doon. Medyo malamig na, kaya iniinit niya pa ang adobong paa ng manok. Sinandukan niya na ng pagkain ang kanyang ina. Kain ka na, Nay. Alam kong nahihirapan kang kumain ngayon, pero kailangan mo pa rin talagang kumain. Wala na akong gamot, anak. Wala ka pa rin bang pera? Nahihiyang umiling si Sari. Wala pa rin nga po, Nay. Wala pa pong racket. Saka alam niyo naman pong hindi nagpapautang si tita. Pinupuno ko pa nga ho yung binali kong sahod nung nakaraan. Napailing ang kanyang ina. Ang taas talaga ng ugali ng babaeng yon. Akala mo kung sino. Ang yabang. Napabuntong hininga si Sari. Wala naman po tayong magagawa ron, Nay. Hindi naman po palaging sa lahat ng oras ay matutulungan tayo. Saka mabuti nga po na ako ang kinuhang magtrabaho doon sa milk tea shop niya sa halip na iba. Maliit po ang sahod pero pwede na. Para at least kung wala pong gig, may trabaho pa rin na nakaabang. Aaminin niyang may kayabangan nga ang kanyang tita. Mabait pero mayabang pagdating sa pera. Gayunpaman, hindi niya maitatanging malaki pa rin ang tulong nito sa pamilya nila. Kaya kapag may nasasabing masama ang nanay ni Sari, mahinahon niyang kinukontra. Nagbihis na muna siya. Habang kumakain, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot niya yon agad nang makitang ang manager niya yon sa agency. Hello, Madam Karen. Narinig niya ang boses nito. Sari, available ka bukas. Uminom na muna siya ng tubig. Opo, anong assignment po? Liquor promo, 4 hours lang, 3,000 na. Ano, carry ba? Tumugon agad si Sari at napangiti. Opo, kaya ko po. Medyo matagal na po akong walang gig. Naghihintay lang po talaga ako sa'yo, madam. Tumawa ito. Pasensya na, naging abala lang sa bakasyon. Okay, text ko ang location. Thank you po.
Thank you po talaga. Pagbaba niya ng tawag, napahinga siya ng malalim. Muli siyang sumubo ng pagkain habang napapangiti. 3,000 na agad, 4 na oras lang. Malaking tulong yon sa kanya. Tinawagan niya agad ang tita niya. Tita, hindi muna ako papasok bukas. May sideline lang po ako bukas. Magpopokpo ka na naman. Inosenteng tanong nito. Bahagya siyang natigilan. Na-offend siya sa sinabi nito. Na-offend siya sa sinabi nito. Gusto niya itong bulyawan pero hindi niya ginawa. Sa halip, dinaan niya lang sa tawa. Tita talaga, hindi naman po pang pokpok yung mga sideline ko. Parang promo girl lang po, ganon. Hininaan niya pa dahil baka marinig ng kanyang mga magulang. Siguradong kapag nalaman ng mga ito na tinatawag siyang pokpok ng tita niya, aawayin pa ng mga ito. Sumagot pa talaga ang tita niya. Ganon din yon. Hindi ba't kasamahan mo si Agatha? Pokpok yun, di ba? Nagsusuot kayo ng mga outfit na mga hapit at may ikse. Kadalasan mga customer ninyo, mga lalaki. Kasama niya nga si Agatha. Si Agatha ang dahilan kung bakit siya napunta sa ganoong linya ng trabaho. Mulat din siya na may mga kasamahan siyang tumatanggap ng mga indecent proposal at labas na roon ang agency. Hindi rin namimilit sa mga talent. Nasa kanila na kung tatanggapin nila ang offer o hindi. Hindi naman po porke nagtatrabaho sa lugar na maraming lalaki pokpok na po agad. Saka si Agatha naman po yun, hindi naman po ako. Hindi po ako tumatanggap ng mga indecent proposal. Talagang pagiging promo girl at pagiging talent lang po ang habol ko ron. Hindi po ako papayagan ng mga magulang ko kung pokpok ako. Kaya hindi po ako pokpok, tita. Alam niyo po at nakikita niyo rin naman po na desenteng babae pa rin po ako. Mahinahon niyang tugon na lamang. Hindi naman sa mababa ang tingin niya sa mga ginagamit ang katawan para magkaroon ng pera. Pero hindi rin niya maitatanggi na proud siya kung disente pa rin siya hanggang ngayon. Kahit nandoon sa line ng trabahong yon, kahit may mga alok, matatag yung tinatanggihan ni Sari. Sus! May pagdududa pa sa boses nito. Sige na, hindi ka papasok bukas. Huminga na lang siya ng malalim. Opo, salamat po. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Tahimik ang bahay. Natutulog pa ang mga kapatid niya. Sa sulok, inuubo ang kanyang ina. Sa mesa, tahimik ang tatay niya na umiinom ng maintenance nito. Tay, sabi ni Sari. Tumango lang ito. May lakad ka? Opo, babiyahe po ako. May racket po ulit sa ibang lugar. Umupo na si Sari at kinuha ang notebook. Nagsimula siyang mag-compute habang umiinom ng kape. Nililista niya ang mga bayarin. Renta, kuryente, tubig, gamot ng kanyang ama't ina. Ang baon at bigas. Bibilhin niya na lang sa kada sahod niya sa shop ng kanyang tita. Kahit malaki ang kikitain niya mamaya, mawawala ulit yon dahil maraming kailangang bilhin. Kaya palaging nananalangin si Sari na sana sunod-sunod ang gig. Doon kasi siya nakakalaki ng pera kapag sunod-sunod. Maya-maya ay nag-asikaso na siya ng mga kailangan niya. Hindi niya rin nakalimutang ilagay ang rosary sa bag. Pakiramdam ni Sari, protection niya yon sa kahit na ano. Kasama niya ang Diyos sa lahat at hindi siya kailanman huhusgahan. Kahit na kung iisipin, makamundo ang kanyang ginagawa. Kaya kapag araw-araw na nananalangin, palagi na lang siyang humihingi ng tawad. Lumaki kasi talagang makadiyos si Sari. Impluwensya ng lola niya na nagpalaki sa kanya noong bata. Pagdating sa building, nandoon na ang kanilang van na sasakyan. Nang makarating, binigyan na sila ng ID. Kayo ba ang mga promo girl? Tanong ng coordinator. Mag-change na kayo. Ito ang uniform ninyo. Tiningnan ni Sari ang maiksi at fit na damit. Kitang-kita roon ang mapuputi niyang legs pati na rin ang dibdib. Hindi na naman siya magiging komportable ng ilang oras. Tahimik siyang napalunok. Hindi naman talaga yon ang usual niyang suot. Hindi yon ang persona niya. Pero walang choice si Sari. Para sa pamilya, sa gamot ng kanyang mga magulang at para sa mga pangangailangan pa nila. Kailangan niya yung gawin. Pumasok siya sa dressing area at nag-makeup na rin.
Sinuot niya ang heels na nabili pa sa ukay. Habang nagbibihis, tumingin siya sa salamin. Ibang sari ang nakikita niya. Pero tinaas niya pa rin ang kanyang baba. Marangal naman ang trabaho ko. Desente pa rin naman. Hayaan ko na lang ang mga manghuhusga sa akin. Huminga ng malalim si Sari habang lumalabas ng dressing area. Ramdam niya ang lamig ng aircon sa kanyang balat. Mas lalong naging halata ang nipis ng suot niyang damit. Maiksi, hapit, at may kaunting hiwa sa gilid ng hita. Pakiramdam ni Sari, bawat hakbang niya ay may tumitingin. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Relax ka lang, bulong ni Agatha habang inaayos ang buhok. Mga mayayaman yan, hindi sila katulad ng mga lalaking client nung nakaraan. Mostly, wala silang pakialam sa atin kasi mababa naman ang tingin sa atin ng mga yan kaysa sa mga commoner na nagiging clients natin sa mga ganitong event. Eto kasi ngayon, pang-elite. Kailangan lang confident ka. Tumango si Sari. Medyo kinakabahan lang ako. Lagi naman akong ganito. Hindi pa rin ako nasasanay. Normal lang yan. Basta huwag kang matataranta. Smile lang. Offer mo yung wine. Wala naman sigurong manyak dito. Mukhang desente ang mga guest nila. Hindi katulad ng iba na may mga nangahawak pa ng puwet. Natawa ng mahina si Sari. Ikaw talaga? Seryoso. Mostly businessmen yan. Elite crowd. May mga foreigner pa oh. Pero kung meron, baka matatanda. So, ingat ka pa rin. Mas lalo siyang kinabahan. Hindi siya sanay sa ganoong environment. Pero kakayanin niya. Kasi kasama sa trabaho. Ilang sandali pa at pumasok na sila sa event hall. Agad siyang nasilaw sa ilaw. Malawak ang lugar at live jazz band sa gilid. May mga lalaking nakasuot, may mga babaeng naka-long gown. Napabagal ng lakad si Sari. Grabe! First time mo ba sa ganito? Tanong ni Agatha. Oo, nung nakaraan kasi nasa class B ako. Ngayon lang ako nilagay ni Madam sa class A. Napangiti si Agatha. Masasanay ka rin? Maya-maya ay lumapit sila sa coordinator. Para lang silang mga waiter kung tutuusin, pero kada booth, nandoon ang iba niyang kasama. Sa kanya lang napunta ang mga shot ng mamahaling alak. Inabot sa kanya ng coordinator ang tray. Stand ka lang dito. Offer tasting. Huwag ka masyadong lalayo. Opo. Huminga siya ng malalim. Inangat ang tray at ngumiti. Lumapit ang unang guests. Wine? Alok niya. Kinuha nito. Thank you. Welcome po. Ilang minuto, naging maayos naman. Nakakapag-adjust na siya. Natutunan niyang ngumiti, tumango at mag-offer. May ilang lalaking tumitingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Sanay na siya sa ganoong tingin. Pinipilit niyang hindi maapektuhan. Hanggang sa may isang waiter ang dumaan sa likod niya. Bahagya siyang napaurong para umiwas. Hindi niya napansin ang lalaking paparating. Ay, malakas na bulalas ni Sari. Natamaan niya ito. Natapon ang red wine sa dibdib ng lalaki. Napatigil ang lahat. Nanginig ang kamay ni Sari. Sorry po. Sorry po. Napatingin siya sa lalaki. Matangkad, nakaitim na suit at malinis ang gupit. Matalim ang panga at malamig ang mga mata. Hindi ito nagsasalita at nakatingin lang sa kanya. Ross! Tawag ng isang lalaki mula sa mesa. Lumapit ang dalawa pang kasama nito. Are you okay? Sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Tarantang sabi ni Sari. Napansin niya ang mga tingin sa paligid. Parang biglang natahimik ang buong hall. Para bang sobrang halagang tao ang kanyang binangga. Mas lalong nilamon ng kaba si Sari. Lumapit pa ang coordinator. Sir, we're really sorry. Paulit-ulit itong yumuyuko. Mas lalo siyang kinabahan. Sino ba ito? Bakit parang lahat ay takot? Masama ang tingin ni Ross sa kanya. Sir, sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya. Ulit ni Sari. Kinuha niyang tissue sa tray at sinubukang punasan ng suit nito. Ipapa-dry clean ko na lang po. Ako na pong bahala. Hinawakan ni Ross ang kamay niya ng mahigpit. Napatigil si Sari. Do you even know? Malamig na sabi nito. How much this suit costs? Napanganga siya. Hindi po. Pabalyang binitiwan ni Ross ang kanyang kamay. Custom made pa to.
This is designed in Milan at limited piece. Hindi mo mababayaran to kahit magtrabaho ka ng 1 taon. Parang sinaksak ang dibdib ni Sari. Naramdaman niyang namumuo ang luha sa mga mata niya. Napatingin siya sa paligid na literal na tumigil para lang manood sa kanila. Na para bang nanonood ang mga ito ng pelikula dahil gumagawa ng eksena ang paboritong karakter ng mga ito. Sir, sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya. Saad na lang ulit ni Sari. Humakbang palapit si Ross. Sa tangkad nito, bigla siyang nanliit. Tumingin ito sa sapatos nito na may tumalsik ding alak. Pati sapatos ko, dinumihan mo. Napatitig si Sari roon. Basang-basa nga. Sir, lilinisin ko na lang po. Kung ganon, linisin mo. Tumahimik ang paligid pagkatapos sabihin niyon ni Ross. Lumuhod ka. Dilaan mo sa harap ko para linisin mo. Parang tumigil ang mundo ni Sari. Napatingin agad siya kay Ross at hindi makapaniwala. Hindi siya sigurado kung tama ang kanyang narinig. Ano po? Tumaas ang mga kilay ni Ross. Dilaan mo para malinis. Gustong matawa ni Sari sa kalokohan ni Ross. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Ang tingin niya, isa itong mayamang sobrang taas ng tingin sa sarili. Tila dinaig pa ang Diyos kung umasta. At naiinis si Sari na sa mundong yon, bakit tila mas may kapangyarihan ang may pera kaysa ang Diyos na lumalang sa kanilang lahat. Nakatitig lang si Ross kay Sari at walang awa. Gusto mo bang maayos to? Linisin mo gamit ang dila mo. Low-class woman. Nanginginig ang kamay ni Sari. Hindi lang sa takot kundi sa insulto. Iniinsulto rin naman siya ng kanyang tita at ng ibang tao. Pero pakiramdam niya, yun na ang pinakamalala. Napatingin siya sa paligid. Lahat ay nakatingin at walang nagsasalita. Ramdam niya ang hiya. Ramdam niya ang galit. Ramdam niya ang takot. Kailangan niya ng trabaho. 3,000 din yon. At hindi niya pa alam kung pagkatapos nun ay bibigyan pa siya ng trabaho ng agency. Unti-unti siyang yumuko. Halos luluhod na siya. Nanginginig na ang mga tuhod ni Sari. Pero bigla siyang napatigil. Naisip ni Sari na kahit gawin niya yon, matatanggal pa rin siya. Napahiya na ang guests. Wala na rin siyang trabaho. At higit sa lahat, hindi niya kayang ibaba ang pagkatao niya. Unti-unti siyang tumayo. Nag-angat siya ng tingin, kaya nagtama ang mga mata nila ni Ross. Walang babalang kinuha niya ang isang baso ng wine at ibinuhos sa mukha nito. Gulat ang lahat. Napasinghap ang mga ito. Sakalang nag-react nang may ginawa siya sa hari ng mga ito. What's wrong with you? Singhal ni Ross. Gulat na sinabuyan niya ng ganon. Ngumisi si Sari. Hindi pa ako tapos. Timang ka? Low-class woman pala. Kinuha niya ang plato ng pagkain sa isang mesa. Tinapon niya yon sa dibdib ni Ross. Mas lalong nabigla ang lahat. Napatigil si Ross. Basang-basa at may sauce pa sa suit. Anong tingin mo sa ginagawa mo? Ha? Mariing singhal ng lalaki. Huminga ng malalim si Sari. Nanginginig siya pero matapang ang tingin. Wala akong pakialam kung mayaman ka. Kung hindi ka naman marunong magpakatao. What? Kinuha niya ang tissue. Kinuha niyang cellphone niya at inilagay ang number ng laundry shop. Ibinato niya pa sa pagmumukha ni Ross na agad naman itong tinanggal. Tawagan mo yan. Ipapadry clean ko yung suit mo. Naiiritang sambit ni Sari. Tumalikod siya at hindi na lumingon. Nagsimula na siyang maglakad palabas. Paglabas niya, doon lang bumigay ang kanyang mga tuhod. Anong ginawa ako? Bulong ni Sari sa sarili. Pero kahit natatakot siya, may kakaibang gaan sa dibdib niya. Wala na siyang pakialam kahit mawalan siya ng trabaho. Hindi niya kayang ibenta ang dignidad para sa ganoong klase ng tao. Sari! Tawag sa kanya ni Agatha. Napalingon siya rito. Baliw ka ba? Bulong nito nang makalapit. Alam mo ba kung sino yon? Umiling si Sari. Wala na akong pakialam kung sino siya. Si Ross Velasquez yon. Velasquez Group of Companies. Isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Anak ng may-ari yon.
Kaloka. Sari, pinahiya mo siya sa harap ng lahat. Napalunok siya at biglang nanlambot ang kanyang tuhod. Anong gagawin ko? Mas pinapahiya niya ako. Sinong matinong tao ang papadilaan ng sapatos niya? Anong akala ng lalaki na yon? Nasa drama siya? Hindi ko naman sinasadya. Napailing si Agatha. Hindi nga sinasadya yung natapunan mo siya. Pero yung binuhusan mo siya ng wine at tinapunan ng pagkain, Sari, hindi na yun aksidente. Napatungo si Sari. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Alam niya naman ang ginawa. Delikado na siya sa trabaho, pero hindi niya naman kayang ibaba ang dignidad sa ganoong paraan. Napailing si Sari. Hindi ko kaya, Agatha. Hindi ko kaya yung pinapagawa niya. Nakita mo naman kanina, 'di ba? Alam ko, pero grabe pa rin. Lagot ka nito. Kinabukasan, katulad ng inaasahan, pinatawag na nga siya sa opisina. Wala pa man, naluluhan na siya dahil alam niya ang bubungad sa kanya. Pagpasok sa maliit na office room, nandoon ang manager niyang si Madam Karen. Sari, what did you do? Napayuko siya. Sorry po. Sorry? Pinahiya mo ang isa sa mga pinakamahalagang bisita. Nanginginig ang mga kamay ni Sari. Hindi ko po sinasadya yung natapon. Hindi ko tinutukoy ang natapon. Ang tinutukoy ko ay ang ginawa mo pagkatapos. Mapapalagpas pa namin ang kapalpakan mo sa trabaho. Pero namahiya ka rin ng kliyente. Nanahimik si Sari habang nanginginig ang labi. Doon na tumimo sa kanya na mali ang kanyang ginawa. Pero hindi niya rin matanggap na nainsulto siya ng sobra ng Ross na yon. Kilala mo ba kung sino siya? Tanong ng manager. Ross Velasquez, anak ng chairman ng Velasquez Group. Naintindihan mo ba ang pinsalang dulot mo? Napatango si Sari. Madam, sorry po talaga. Hindi ko lang po talaga kayang... I don't care kung kaya mo o hindi. You broke the rules. You disrespected a client. Napapikit si Sari. I'm sorry po. Umiling ang manager. We can't keep you anymore. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Madam, your contract is terminated. Effective immediately. Parang nawala ang hangin sa dibdib ni Sari. Madam, please. Kailangan ko po yung trabaho. Hindi na pwede, Sari. The client already complained. Napatulo ang luha niya. Ma'am, kahit suspension lang po. Please? Umiling ulit ang manager. No more gigs for you. Hindi namin maaaring ipagsapalaran ang aming reputasyon dahil lang sa talent na katulad mo. Nasa kontrata yan, to respect our clients, pero hindi mo naman ginawa. Parang gumuho ang mundo niya. Madam, isang chance pa po. Hindi na po talaga mauulit. Hindi po pwedeng mawala sa akin ang trabahong to. May pamilya pa po akong binubuhay. Halatang naaawa ang manager pero matigas pa rin. Sana inisip mo yan bago mo inisip ang ginawa mo. I'm sorry. Desisyon na to ng management. Wala nang nagawa si Sari. Lumabas siya ng room na parang lutang. Nandoon si Agatha sa labas na nag-aabang sa kanya. Anong sabi? Hindi siya agad nakasagot. Umiyak na lang siya. Terminated ng kontrata ko. Nanlaki ang mata ni Agatha. Ano? Wala na raw akong gig. Wala na? Hinawakan siya ni Agatha. Grabe, sorry. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Mahigpit niyang hinawakan ng bag. Kailangan ko tong trabaho. Kailangan ko talaga. Paano na yung gamot ng nanay ko at tatay ko? Yung renta namin, lahat ng bayarin. Hindi magkakasya kung yung trabaho lang sa shop ang gagawin ko. Kasalanan naman talaga lahat ni Sari. Kung tiniis niya na lang sana. Kung lumuhod na lang sana siya. Kung nilunok niya ang pride, baka may trabaho pa siya. Paglabas nila ng building, sumakay na sila ng bus. Umupo silang dalawa sa dulo. Tahimik siyang umiiyak. Tinakpan niya na lang ang mukha para hindi makita ng ibang pasahero. Hindi pwede, bulong niya. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Napabuntong hininga si Agatha. Sari, umiling siya. Kasalanan ko. Hindi, mali lang yung lalaking yun. Pero trabaho ko yun. Napalunok si Sari. Sana pala, dinilahan ko na lang ang sapatos ng walang hiyang Ross na yun.
Sana tiniis ko na lang na ibaba ang dignidad ko sa katulad niya. Hinawakan ni Agatha ang kanyang kamay. Tingnan mo, Sari, may isa pang option. Mag-escort ka na lang. Nanlaki ang mata ni Sari. Agatha, hindi naman agad-agad. May kilala akong clients. Decent naman sila. Dinner lang, company lang at alam mo na, kahit na wala kang kontrata sa agency, pwede kitang i-recommend sa mga kakilala ko. Umiling agad si Sari. Hindi ko kayang ginagawa mo. Malaki ang kita. Isang gabi, 10 to 20,000. Kumuyom ang kamay ni Sari. Sobrang laki ng kita para sa ilang oras sa isang gabi. Alam niyang ganoon ang kitaan doon, pero kaya niya ba yun? Natanggal siya para sa pagtatanggol sa kanyang dignidad. Pagkatapos ay itatapon niya yun ngayon. Mas lalo siyang napailing. Hindi ko kaya. Alam ko ang kalakaran dyan. Huminga ng malalim si Agatha. Sari, praktika lang. Kailangan mo ng pera. Ako ginagawa ko to minsan lang kasi kailangan ko rin ng pera palagi. Ganun ka rin. Alam ko mahirap pero kayanin mo na lang. I-refer kita kay Enya. Manager ko yon para magkaroon ako ng bookings. Mabait siya at ang tinatanggap niya lang yung mga kailangan na kailangan talaga ng pera. Napahawak siya sa rosary sa bag. Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya. Hindi siya pinalaki ng kanyang lola na ganoon. Gusto niyang makaahon at hindi mas lalong wasakin ang kanyang buhay. Umaasa si Sari sa Diyos na baka may ibang paraan pa. Umiling si Sari. Ayoko, hindi ko kaya. Hanggang dito na lang siguro ako. Pero hindi ko kaya yon. Tumango na lang si Agatha. Okay, hindi kita pipilitin. Pero kapag nagbagong isip mo, sabihin mo lang sa akin. Iniisip niya ang bahay nila. Ang nanay niyang may sakit. Ang tatay niyang mahina. Ang mga kapatid niyang umaasa sa kanya. Hindi siya pwedeng mawala ng trabaho na medyo malaki ang kita. Pero wala na siyang gig. At ngayon, wala siyang alam kung saan kukuha ng pera, kundi magtrabaho sa shop ng kanyang tita. Mas lalo siyang napaiyak. Lord, ano pong gagawin ko? Pagka-uwi, hindi niya sinabi sa pamilya niya ang nangyari. Baka kung ano pang sabihin, mas bumigat lang ang loob ni Sari. Maghahanap na lang siguro siya ng isa pang trabaho. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Sari. Huminga siya ng malalim at pilit na ngumiti bago lumabas ng kwarto. Nay, gising na po kayo? Tanong niya. Oo anak. Mahinang sagot ng kanyang ina. May pasok ka? Opo, sa shop po ni tita. May gig ka ba ulit? Tanong pa nito. Saglit siyang natigilan. Wala po ngayon, baka next week po ulit. Tumango ang kanyang ina. Sana, palagi kang may gig. Mas malaki ang kita mo ron. Isang labas lang. Kaysa dyan sa tita mo na sobrang pagod ka na nga, underpaid ka pa. Hindi na lang siya umimik. Pumasok siya sa kusina at nag-init ng tubig. Gumawa ng kape na parang normal lamang ang lahat. Parang hindi siya nawalan ng malaking pagkakakitaan. Pagdating sa shop ng tita niya, abala na agad siya. Naghiwa ng lettuce, nag-ayos ng cups, nagluto ng burger. Hoy, Sari, pakibilisan. Maraming order. Sabi ng tita niya. Opo. Kumilos siya kaagad. Pilit niyang ibinabaon ang iniisip. Trabaho muna, kahit 400 lang ang sahod dahil kailangan niyang kumapit doon. Ate, isang milk tea? Bulalas ng estudyante. Oo, sandali lang. Nagpatuloy ang araw ni Sari. Masakit ang paa niya pero hindi siya tumitigil. Hanggang sa mag-alas 5, wala na masyadong customer. Nagligpit na sila sa shop. Tita, mauna na po ako? Sabi ni Sari. Okay, sige, ingat. Hindi siya agad umuwi. Dumaan na muna siya sa simbahan. Tahimik lang sa loob. May ilang matatanda lang na nagro-rosaryo. Umupo siya sa pinakalikod at doon bumigay si Sari. Napayuko na lang siya habang mahigpit na hawak ang rosaryo. Lord, bulong ni Sari. Napapagod na po ako. Napapikit siya habang tumutulo ang luha. Hindi ko po alam kung saan kukuha ng pera. Paano ko po tutulungan ang pamilya ko? Huminga siya ng malalim. Simula po nang nagtrabaho ako na lang po ang pinakilos nila para sa lahat. At tinanggap ko po yon.
Kasi hindi ko po kayang makita silang nahihirapan. Mas nakakapagod po pala yon. Mas masakit. Naiyak siya ng tuluyan. Breadwinner po ako, pero pakiramdam ko, nauubos na ako. Tahimik siyang umiiyak. Hindi niya napansin na may lumapit. Hanggang may umupo sa tabi niya. Sari, Tanong sa kanya ni Sian. Napalingon siya rito. Nagulat siya nang makita ang binata. Kaya mabilis niyang pinunasan ng luha. Sian, okay ka lang? malumanay nitong tanong. Tumango siya kaagad. Oo, okay lang. Hindi naniwala si Sian. Umiiyak ka. Pwede ba akong tumabi? Napatango siya. Okay lang. Gusto mo bang magkwento? Kaibigan mo ako. Pwede kang magkwento sa akin. Napatingin siya dito. Kaibigan lang ang turing nito sa kanya. Mas lalo tuloy kumirot ang dibdib niya. May problema lang sa pera? Mahina niyang sabi. Breadwinner kasi ako. Lagi na lang ako nagtatrabaho. Halos wala ng pahinga. Napangiti siya ng mapait. Komportable siya kay Sian na sabihin yon. Alam niya kasing hindi ito madaling manghusga. Sari, alam mo, hindi ka nag-iisa. Mahinang sabi ni Sian sa kanya. Napatingin siya rito. Minsan, feeling natin tayo lang ang may pasan. Pero may Diyos. Hindi ka niya pababayaan. May mga paraan siya para ayusin ang buhay natin sa hindi natin inaasahang paraan. Mas lalo siyang naiyak. Alam ko naman yon. Palaging sinasabi sa akin ni Lola habang lumalaki ako. Pero minsan, ang hirap pa rin. Tumango si Sian. Maya-maya ay ipinagdasal siya nito. Napapikit na lang si Sari. Parang may kumurot sa dibdib niya. Hindi niya napigilan ang sarili. Sa isip niya, paano kung si Sian na? Paano kung ito ang lalaking makakasama niya habang buhay? Tahimik, makadiyos, mabait. Isang tahanan at tila bibigyan siya ng tahimik na gabi. Ano kayang pakiramdam kung si Sian ang kanyang asawa, ang kanyang sandalan? Naramdaman niya ang init ng pisngi. Nagdadasal sila para sa mga problema niya. Pero yon si Sari at humihiling na sa Diyos na sana si Sian na lang ang maging asawa niya. Pagmulat ni Sian, ngumiti ito ng matamis sa kanya. Okay ka na? Tumango si Sari. Salamat Sian. Salamat sa prayers mo para sa akin. Anytime. Paglabas nila ng simbahan, sabay silang naglakad. Mas mauuna siyang umuwi, kaya hindi na sila nagsabay. Pero buong gabi, dala niya ang ngiti ni Sian. Kinabukasan, nasa shop ulit siya ng kanyang tita para magtrabaho. Nag-ayos siya ng cups nang tumunog ang kanyang cellphone. Tumawag ang kaibigan niyang si Annalisa, may-ari ng laundry shop na malapit lang sa kanila. Hello, Annalisa. Bakit ka napatawag? Sumagot naman ito. Sari, may naghahanap sa'yo dito? Ross Velasquez daw ang pangalan? Nanlaki ang mata ni Sari. Ano? Nandito siya, magpapalaundry raw. Humina ang boses nito. Ang pogi, matangkad, mayaman at mabango. Sino to? Bakit dito mo dinala? Nanginig ang kanyang kamay. Alam niyang kasalanan niya. Natanggal na siya sa trabaho. Pero hindi niya akalain na papatulan pa ni Ross ang hamon niya na dalhin sa laundry shop na alam niya ang suit nito. Tita, sandali lang po, sabi niya sa tita niya. Saan ka pupunta? May dadaanan lang po ako, saglit lang po ako. Pumayag naman ang tita niya kaya nagmamadali siyang umalis. Halos takbuhin niya ang kanto papunta sa laundry shop. At doon, nakita niya ang walang hiyang si Ross Velasquez. Nakasandal sa itim na mamahaling sasakyan, nakasuot ng simpleng polo pero halatang mahal. Finally, you're here. Tumingin ito sa paligid. Ang dumi ng lugar nyo. Talagang pinaghintay mo pa ako rito. Nag-init ang ulo ni Sari. Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Tumawa si Ross at mataman siyang tiningnan. You look different and simple. A polo shirt and pants. Wala ka ng makeup. Ganyan ang get-up mo sa araw-araw. Mukha ka talagang mahirap. Pakialam mo ba? Umawang ang bibig ni Ross. Hey, lady! Huwag mo akong sigawan. Sino bang may sabing pumunta ako rito? Hindi ba't ikaw? May atraso ka pa sa akin. Maniningil ako.
Umusbong ang galit sa dibdib niya. Atraso mo mukha mo. Wala na akong atraso sa'yo. Quits na tayo. Nawala na ako ng trabaho. Ano, masaya ka na? Natahimik si Ross at medyo nagulat. Tatalikod na sana siya nang bigla siyang hinila ni Ross sa braso. Nagulat si Sari sa ginawa nito. Ano ba? Huwag mo akong talikuran. Nag-uusap pa tayo. Anong nawala ng trabaho? Hindi ko alam yan. Wala akong kinalaman. Nandito ako kasi hindi ko malaman kung bakit palagi kitang naalala. Hindi na siya nag-isip pa. Sinapak niya ito diretso sa mukha. Gulat na gulat si Ross. Napaatras ito at halos tumama sa sasakyan. What the? Usal ni Ross. Mayaman ka, di ba? Galit niyang sabi. Marami kang pera. Bakit hindi ka nalang magpa-laundry sa iba? Huwag mo na akong guluhin. Wala na akong trabaho. Kaya yung paniningil mo sa atraso ko, wala na sa akin yan. Wala akong pakialam kahit mayaman ka. Hindi na makapagsalita si Ross. Titig na titig ito sa kanya at hindi makapaniwala. Ngumisi naman siya. Wala siyang ibang tingin dito kundi isang spoiled brat na anak mayaman at sobrang taas ng tingin sa sarili. Nilait mo pang lugar namin? Akala mo kung sino ka? Huminga siya ng malalim at muntik na itong hampasin. Dahilan para mapaiwas ang duwag na si Ross. Wala na akong trabaho dahil sa'yo. Ano pa bang gusto mo? At huwag kang umasta na hari dito kasi lugar ko to. Hindi tatalab sa akin yung kayabangan mo. Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Tinalikuran niya ito at iniwan. Wala na siyang pakialam. Wala na siyang trabaho dahil dito. Kaya wala na ring saysay kung magbayad pa siya ng atraso. Isang araw, halos terikang araw sa kalsada habang naglalakad si Sari papunta sa palengke. May hawak siyang maliit na listahan. Bibili siya ng straw at plastic cups para sa shop. Kaya heto siya ngayon, naglalakad sa gilid ng kalsada. Pawisan agad ang likod niya. Magkano straw, kuya? Tanong niya sa tindero. Isang pack, 60. Kinuha niya agad ang wallet. 2 po. Habang inaabot niya ang bayad, napansin niyang may humintong itim na sasakyan sa kabilang gilid ng kalsada. Kinuha niya ang supot. Salamat po. Naglakad siya pabalik pero hindi pa siya nakakalayo nang may 3 lalaking lumapit sa kanya. Miss Sari. Napahinto siya. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Sino po kayo? Yumuko ang isa sa kanya na parang nagbibigay galang. Pinapasundo po kayo ng young master. Napakunot ang noo niya. Ha? Yang master? Sumama ka po sa amin. Umiling siya kaagad. Hindi ko kayo kilala. Bakit naman ako sasama sa inyo? Tinangka niyang lampasan sila pero hinarangan pa rin siya. Miss, sumama ka na lang po para wala pong gulo. Kinabahan siya sa narinig. Ano ba to? Sino bang yang master ang tinutukoy ninyo? Aalis na ako. Huwag niyo akong guluhin. Naglakad siya pabalik. Pero bigla siyang hinawakan sa braso. Ano ba? Bitawan niyo ako. Hindi siya pinansin ng mga ito. Tinakpan pa ang kanyang bibig para hindi siya makakuha ng atensyon ng ibang tao. Binuksan ang pinto ng sasakyan at isinakay siya roon. Hoy! Ano ba ginagawa niyo? Sinubukan niyang pumiglas pero malalakas ang mga ito. Bitawan niyo ako! Tulungan niyo ako! Pero walang tao sa paligid. Tanghali at tahimik ang kanto. Umusad na ang sasakyan. Nanginginig siya sa takot. Saan niyo ako dadalhin? Pero walang sumagot. Nagsimulang tumulo ang luha niya. Halos 1 oras ang lumipas. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Puro subdivision ang dinaanan. Hanggang sa pumasok sila sa isang napakalaking gate. Nanlaki ang mata niya. Malawak ang lupain, may fountain at may garden. Huminto ang sasakyan at binuksan ang pinto. Baba na po. Saad ng lalaki sa kanya. Takot na takot si Sari pero wala siyang choice. Pagbaba niya, may 2 babaeng lumapit. Miss Sari, this way po. Napatigil siya. Teka nga lang, ano ba to? Ngumiti ang babae sa kanya. Hindi ka po namin sasaktan. Utos lang po ng young master. Please come with us. Dinala siya sa loob ng bahay. Mas lalo siyang nagulat. Malaki, marble ang sahig at mataas ang kisame. Pakiramdam niya'y nasa ibang mundo siya. Anong ginagawa niyo?
Bakit ako nandito? Tanong ni Sari. Magre-ready lang po kayo? Ngumiti lang ang babae. Dinala siya sa isang kwarto. May malaking bathtub at may vanity. Mag-spa po kayo? Ano? Gulat na tanong ni Sari. Dinukot ako ng kung sino tapos sasabihin nyo magpapaspa ako? Prank ba to? Pero hindi na siya pinakinggan. Inalalayan siya, pinaghubad at pinaupo. Hindi siya sinaktan ng mga ito. Maingat pa nga sa kanya. Kaya unti-unti nawala ang takot ni Sari. Relax lang po kayo. Pinahiran siya ng oils. Minasahe ang balikat. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari habang nakahiga at nilalagyan ng facial mask at pipino ang kanyang mga mata. Bakit niyo ginagawa to? Tanong ni Sari. Utos po ng young master. Napakunot ang noo niya. Binihisan siya, kinulot ang buhok at nilagyan ng light makeup. Parang hindi pa nga bastang tao lang ang nag-style sa kanya. Mukhang stylist at maalam sa mga ganoong bagay. Nang tumingin siya sa salamin, nagulat si Sari. Hindi niya makilala ang sarili. Simple pero elegante ang damit niya. Mukha siyang babaeng galing sa mayamang angkan. Soft ang aura niya, hindi katulad ng mga bihis niya sa kanyang mga gig. Nang sandaling yon, pakiramdam ni Sari ay para siyang prinsesa. Napangiti ang babae sa kanya. Okay na po, pupunta na kayo sa room ni young master. Kinabahan siya ulit. Sinong young master? At ano kwarto niya? Teka lang, ano ba talagang nangyayari? Kaso, walang sagot sa kanya ang mga ito. Inalalayan siya palabas, dinala sa isang hallway at huminto sa isang malaking pinto. Kumatok ang isang lalaki na mukhang butler. Young master, nandito na po si Miss Sari. Papasukin niyo. Saad ng lalaking boses mula sa loob. Binuksan ang pinto. Pagpasok niya, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Ross. Nakasandal ito sa sofa habang nakatingin sa kanya. Tumaas ang kilay nito. Well, ugly duckling turned into a beautiful swan, I guess. Nagsimulang uminit ang ulo ni Sari. Anong kalokohan na naman to, Ross? Tumawa si Ross at ginalaw-galaw pa ang daliri na parang kumukumpas. Ross, wow, tinawag mo ako sa pangalan ko. Kaya lang hindi ba dapat mas malambing pa? Ganyan ba batiin ang boyfriend mo? Nagulantang si Sari sa sinabi nito. Anong boyfriend? Anong pinagsasasabi mo? Tumayo si Ross at dumapit. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Napaatras tuloy si Sari. Natatakot sa maaaring gawin ng binata. Tumawa pa ulit si Ross. Nagpapansin ka sa akin since day one. Tinatanggi mo pa. Yung mga naging away natin, way mo lang para mapansin ko. Para lagi kitang maisip kasi ang totoo, in love ka naman talaga sa akin. Napanganga si Sari. Iniisip niya kung anong hangin ang pumasok sa utak ni Ross pagkatapos niya itong sapakin. Hindi niya alam kung saan ito napupulot ang mga yon. Baliw ka ba? Anong pinagsasasabi mo? Ang delusional mo. Ako? Mai-in love sa'yo? Sa sama ng ugali mo, mamahalin kita? Timang ka ba? Kumunot ang noo ni Ross at nawala ang ngiti. Dapat masaya ka. Kahit low class ka, girlfriend na kita. Natawa siya ng malakas. Baliw ka na. Magpa-check up ka na, Ross. May pera ka naman. Parang malala ka na. Natigilan si Ross. Parang hindi nito matanggap ang mga sinabi niya. You should be thankful. Nagustuhan ka ng katulad ko. Hindi lahat ng babae nakakatanggap ng privilege mula sa akin. Lalo ka na isang ganyan lang. Saka ang swerte mo, right? Even you're a low-class woman, papatulan kita. Napapikit siya sa inis bago nagmulat ng mga mata. Sira ka pala. Sinabi ko bang gustuhin mo ko? At hindi ako nagpapapansin sa'yo. Hindi nga kita kilala. Ang alam ko lang sa'yo, isa kang mayamang lalaki na masama ang ugali, na walang awa sa kapwa at gustong mas sinasamba ng mga taong nasa paligid. At isa pa, sige, low class akong babae sa paningin mo, pero kung ginagawa mo to kasi iniisip mong pokpok ako, nagkakamali ka. Virgin pa ako, wala pa akong boyfriend, at disente ang trabaho ko bilang talent, bilang promo girl. Wala akong pakialam kung mayaman ka. Hindi ako papayag na maging boyfriend ka.
Hindi ako makikipag-boyfriend ng isang baliw at delusional na katulad mo. Bahagyang nagulat si Ross. Tatalikod na sana siya pero hinarangan siya nito. Alam mo ba kung magkano ang suot mo? Naiinis niya itong tiningnan. Wala akong pakialam. Dinuro siya nito. Nag-hire ako ng pinakamagaling na stylist for you. Yung mga suot mo, it costs thousands of dollars. Napatingin siya sa sarili. Maganda naman nga ang suot niya. Namangha siya roon, pero pakialam niya ba? Huhubarin na sana ni Sari, pero bigla niyang naalala na nasa harap niya pala si Ross. Nasaan ang mga damit ko? Uuwi na ako? Sigaw niya rito. Napapikit si Ross dahil sa mga tumalsik niyang laway. Marahan itong pinunasan ng mukha. You know what? You are so complicated. Bakit tinatanggihan mo ako? Anong ayaw mo sa akin? Matangkad naman ako. Handsome, and especially mayaman. Matalino pa ako. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Ang swerte mo na pumapayag akong maging tayo. Hindi ako basta-basta. Ano bang ayaw mo sa akin? Napairap si Sari. Lahat. Ayoko sa'yo. Buong pagkatao mo, ayoko. Hindi kita gusto. Ikaw mismo, Ross Velasquez. Anong hangin bang nalanghap mo, ha? Sa tingin mo, pagkatapos kong mawala ng trabaho dahil sa'yo, ang pagpapahiya mo sa akin at ang kagustuhan mong dilaan kong sapatos mo, gagawin ko lang para magpapansin? At anong dahilan? Dahil in love ako sa'yo? Takteng utak yan. Baliw! Natigilan si Ross at kumurap-kurap. Para bang kaunti na lang mapapalundang na ito na parang puting sa bawat sigaw ni Sari. Tumalikod na ulit siya para maglakad palabas, pero hinarangan na naman siya ng binata. Okay, fine. Friends na lang tayo. Sambit ni Ross at parang sinusubok pa siya. Napatingin siya rito habang may inis pa rin sa mga mata. Napalunok ito at parang pinipilit na lang na magyabang. Offer ko yan. Dapat matuwa ka. Mayaman ako. Makikinabang ka. Sumimangot siya. Hindi nabibili ng pera ang kaibigan. Kung gusto mo ng kaibigan, pinaghihirapan yan. Nabubuo sa natural na paraan at hindi mo sisilawin ang yaman mo. Kasi kapag ginawa mo yan, kapag nahirapan ka, kapag bumaba ka, ang mga kaibigan na binili mo ng pera, tatalikod na lang sa'yo ng basta-basta. Natahimik si Ross. Mukhang tumimo sa utak nito ang mga sinabi niya. At base pa lang sa asal ng binata, mukhang wala talaga itong totoong kaibigan. Kaya nang muli siyang tumalikod, hindi na siya hinarang. Naglakad siya palabas. Pero bago tuluyang lumabas, bumalik si Sari. Hinubad ang heels at ibinato kay Ross. Aray, Sari! Reklamo ni Ross. Napairap lang siya bago tumakbo sa hallway. Hindi pa siya nakakalayo nang narinig niya ang pagdadabog ni Ross mula sa loob. Hindi siya lumingon at wala pa rin siyang pakialam. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ayaw niyang umuwi na ganoon. Mabuti na lang at nilapitan siya ng isang babae na nag-asikaso sa kanya kanina. Mabuti na lang, inutos ni Ross na ibalik ang mga gamit niya. Halos takbo ang ginawa ni Sari palabas ng gate ng napakalaking bahay. Halo-halo ang emosyon niya dahil sa ginawa ni Ross. Baliw talaga yon? Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung paano siya makakauwi. Mabuti na lang may driver na lumapit. Miss, ihahatid na po namin kayo. Ayon po sa utos ni Young Master. Sabihin mo sa Young Master ninyo, wag niya na akong guluhin pa. Nakakainis siya. Nasa gitna ako ng trabaho, bigla niya akong pinadukot. Anong oras na oh? Habang nakasakay sa sasakyan, stress na stress pa rin si Sari. Nakatingin lang siya sa kalsada habang hawak ang supot ng straw. Parang wala na siyang lakas. Anong nangyayari sa buhay ko? Bulong niya nang makita ang refleksyon sa salamin. Lakas talaga ng amats ng isang yon. Huwag ko na sana siyang makita pa. Pagdating sa shop ng tita niya, agad siyang pumasok. Sakto, pasarado na ang shop. At agad siyang napapikit sa naging bungad nito. Sari, ang tagal mo! Sigaw ng tita niya. Pasensya na po, tita. Anong pasensya? Halos 5 oras kang nawala. At bakit ganyan ang itsura mo? Tahimik siyang napayuko. May nangyari lang po. Ano, nagkita kayo ng sugar daddy mo? Napatingin siya rito. Tita, pinasadahan siya nito mula ulo hanggang paa.
Yan pa rin ang suot mo, pero ganyan ang itsura mo. Pinapayagan naman kita sa mga racket mo, hindi ba? Basta magsabi ka. Pero ano tong iiwan mo ang shop sa gitna ng trabaho? Ano ba? Akala mo hindi ko alam ang mga galawan mo. Ano? Nadaanan ka ng sugar daddy mo kaya sumama ka. Suminghap si Sari. Hindi po totoo yon. Talaga. Bakit ka nakaayos ng ganyan? San ka galing? Pokpok ka talaga, no? Ayaw mo lang umamin. Parang sinaksak ang dibdib niya. Tita, hindi po ako pokpok. Sus, ano pa ba? Hindi ka na nga nagpapakita sa trabaho. Tapos ngayon, kung san-san ka galing, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Ayoko na sa'yo. Nanlaki ang mata ni Sari. Tita, hindi ka napapasok dito. Maghanap ka na ng ibang trabaho. Nakakabwisit ka lang. Nanginig ang mga labi niya. Tita, wala na po akong trabaho. Di, doon ka kumita sa ginagawa mo. Parang gumuho ang mundo niya at sinubukan pang magmakaawa. Tita, kailangan ko po ito. May sakit po si nanay at tatay. Wala na pong ibang aasahan sa amin kundi ako lang. Tita, kahit bawasan mo na lang po yung sahod ko. Umiling ito. Ayoko. Ayokong may pokpok dito sa shop ko. At ilang beses ko nang tinulungan ng pamilya mo. Ayoko na. Mga abusado kayo. Hindi niya na napigilan ang luha. Tita, hindi naman po ako pokpok. Umalis ka na. Maghahanap na ako ng iba. Wala nang lumabas na salita sa bibig niya. Nakayuko na lang si Sari na lumabas ng shop. Pagdating sa labas, doon siya tuluyang umiyak. Umupo siya sa bangketa habang tinatakpan ng mukha. Lord, bulong niya habang nakatingin sa simbahan. Hindi niya mapigilan ang paghikbi ng sobrang hina. Sa sobrang pigil niya, napasinok tuloy siya. Wala na po akong trabaho. Nanginginig ang balikat ni Sari. Paano na po ang pamilya ko? Napahawak siya sa dibdib. Parang hindi siya makahinga. Lord, pagod na po ako. Kung kukunin niyo na lang po ako, okay lang. Hindi ko na po kaya. Mas mabuti pa siguro kung mawala na lang ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Tiningnan niya ang paligid. Maraming tao at baka maaring maraming hinihiling sa Diyos. Na baka kaya hindi napapansin ang mga hiling niya dahil mas may inuuna ang Diyos. Alam din ni Sari na hindi lang naman siya ang nakakaranas ng nararanasan niya. May iba rin na breadwinner. May iba rin na nakatali sa mga responsibilidad ng pamilya. Subalit hindi naman yon ang kailangan niya. Ang kailangan ni Sari, mga solusyon sa kanyang mga problema. At hindi ibang tao na makaka-relate lang sa buhay na mayroon siya. Lord, ayoko na po talaga. Umiiyak na sabi ni Sari. Natigil lang siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nagulat siya nang makitang tumatawag si Madam Karen. Dali-dali niya itong sinagot. Hello, Madam Karen. Sari, nasaan ka? Umawang ang kanyang bibig. Nasa labas lang po. Huminga ito ng malalim. Pwede ka bang bumalik? Kulang kami sa talent. Pwede ka ulit magtrabaho sa amin. Hindi siya agad nakapagsalita. Agad siyang napatayo at gulat na gulat sa narinig. Madam, terminated na po ang kontrata ko sa inyo, hindi ba? Binawi na. Kulang kasi kami. Kailangan ka namin. Papipirmahin ka na lang namin ulit ng kontrata. Saad ni Madam Karen. Napaluha siya lalo. Pwede po talaga? Oo, basta next time, iwasan mo ang gulo. Mahirap kasi talaga kapag nadawit ka sa gulo, lalo na kung mga high elites ang nakabangga mo. Tumango siya kahit hindi nakikita. Opo, salamat po. Mas paghuhusayan ko na po. Hindi na po ako gagawa ng kahit na anong gulo. Bigla niyang naalala si Ross. Ito ang dahilan kung bakit siya nawala ng trabaho. Kung makita niya naman ulit ito, o makitang katulad nito, iiwasan niya na lang. Kahit magalit siya o matapakan muli ang dignidad, magtitimpi na lang siya. Mas mahalaga ang trabaho ni Sari. May gig bukas, available ka? Tanong ni Madam Karen. Pinunasan niya ang luha, sabay tawa. Opo, kahit ngayon po. Tumawa si Madam Karen. Bukas na lang, itetext ko ang details. Salamat po, salamat talaga. Pagbaba niya ng tawag, napahagulgul siya at napatingin sa simbahan. Pero ngayon,
Halo na ng ginhawa ang iniyak niya. Salamat po Lord, bulong niya. Mahigpit niyang hinawakan ng rosary sa kanyang bag. Hindi mo pa rin po ako pinapabayaan? Wala na siyang trabaho sa tita niya. Pero may gig siya ulit. May pag-asa ulit. At sana ma-provide niya pa rin ang lahat ng pangangailangan nila ng kanyang pamilya. Sunod-sunod ang naging gig ni Sari pagkatapos siyang tawagan ni Madam Karen. Parang biglang bumilis ulit ang takbo ng buhay niya. Ilang araw nasa mall event siya at kinabukasan nasa car show. Tapos may product launching naman sa weekend. Kahit pagod, hindi siya nagrereklamo. Kailangan niya ng pera. At sa bawat event, nandoon si Ross. Noong una, akala niya'y coincidence lang. Pero nang pang-apat na beses niya nang makita ito sa magkakaibang venue, hindi na siya naniwala. Hindi na to coincidence, bulong ni Sari sa sarili habang nakatayo sa tabi ng bagong modelong kotse sa car show. Saka sobrang yaman niya. Paano siya mapupunta sa mga ganitong event na pang mga typical na middle class lang? Kabilang siya sa elite pero nandito siya. Naka two-piece promotional outfit siya. Simple lang pero elegante. Hawak niya ang placard habang nakangiti sa mga dumadaan. Miss, pwede po picture? Tanong ng isa. Ngumiti siya. Sure po. Nag-pose siya kasama ang dalawang lalaki. Professional at walang arte. May mga lalaking humahawak sa bewang niya at pasimple sa puwet pero hinahayaan niya na lang. Matagal na niyang tinanggap na parte yon ng kanyang trabaho. Bukod doon, kapag may naging mapilit naman, kakampi nila ang mga security sa bawat gig na kanilang pinupuntahan. Maya-maya ay nakaramdam na siya ng ngalay dahil sa kanyang suot na heels. Pero nararamdaman niya ang pamilyar na titig. Hindi niya kailangang lumingon. Alam na niya agad. Nangangalay ka na? Pagod ka na, Sari? Tanong ni Ross. Nakasandal si Ross sa kotse. Hawak ang bottled water. Nakatingin sa kanya na parang nanonood ng palabas. Ngumiti siya ng pilit. Sir, bawal po kayo dyan. Please, step back po. Gumalaw si Ross at inabot sa kanya ang tubig. Baka nauuhaw ka. Inom ka muna. May water po kami sa backstage. Hindi niya kinuha ang binibigay nito. Tumawa si Ross. Ayaw mo. Working ka. Baka kailangan mo ng water. Hindi siya sumagot. May lumapit na customer kaya nag-focus na lang siya doon. Pero ramdam niyang nakatingin pa rin si Ross. Sa gilid ng mga mata niya, bigla itong umayos ng tayo. Parang batang hindi mapakali at masama ang tingin sa mga lalaking lumalapit sa kanya. Miss, pwedeng ikaw na lang mag-explain ng features? Napalingon siya sa isang kliyente. Of course, sir. Lumapit siya sa isang grupo ng mga lalaki. Sir, this model. Pero biglang sumingit si Ross na bida-bida. Miss, napatigil siya at napatingin dito, kasabay ng ibang mga lalaki. Umigting ang panga nito. Pakuha ng drink. Napalunok si Sari. Sir, may ibang staff po na... Ikaw ang gusto ko. Sandali nitong sinamaan ng tingin ang mga lalaki bago mapunta sa kanya. Ikuha mo ko. Napilitan siyang ngumiti. Sige po, excuse me lang po mga sir. Naglakad siya papunta sa refreshments. Kumuha siya ng juice at binigay kay Ross. Sa sobrang inis niya, muntik pang matapon sa damit nito. Here po, hindi agad kinuha ni Ross. Sa akin ka na lang mag-explain ng model ng sasakyan. Bibili ako ng marami. Just do your job, pero sa akin lang. Napapikit siya sa inis. Napakagat siya sa loob ng pisngi. Sir, may trabaho po ako. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa kanila at makinig para isang explain na lang. Umismid si Ross. At ano? Tumingin sa'yo na parang asong ulol. Ayokong may kahati sa atensyon mo. Part ng trabaho mo, i-entertain ang customer. At ako, big client niyo ako rito. Ayaw sanang maniwala ni Sari na malakas ang tama sa kanya ni Ross. Pero paano niya ipapaliwanag ang mga ginagawa nito? Sinong mayamang lalaki ang mag-aaksaya ng oras na palagi siyang sundan? Napansin ng coordinator na matagal silang nag-uusap. Mukhang narinig nito ang pinaghihimutok ni Ross kaya sumingit na. Okay lang, Sari. He's a VIP client. Tumangon na lang si Sari. Sige po, tumabi siya kay Ross. Ngiting-ngiti naman ang binata na parang timang.
Napainom pa ng juice na ibinigay niya. Happy ka? Mahina nitong tanong. Nagtatrabaho lang po ako. Tumawa pa si Ross. Ang polite mo naman ngayon. Mas gusto kitang galit. Yung dragon na parang bubuga ng apoy. Napakagat siya sa labi at nagsimula ng mag-explain. Pero si Ross mukhang walang naiintindihan sa mga sinasabi niya. Talagang walang hiyang nakatitig lang sa kanya at napapangiti. Hanggang sa muli itong nagsalita. Sumama ka sa akin mamaya. Let's have dinner. Nanlaki ang mata niya. Sir, may schedule po ako. Kumunot ang noo nito. Pero nagpa-reserve na ako. At saan ba yan? Hindi ka man lang ba kakain? Kakain kami habang nasa van. Doon na lang kami mag-aasikaso, then diretso na sa next event. Sagot na lang ni Sari. Matabang niya itong tiningnan. Pakiramdam ni Sari, kahit ipaliwanag niya pa kay Ross, hindi nito maiintindihan. Hindi nito maiintindihan kung gaano kahalaga ang bawat oras niya para lang kumayod. Kung gaano siya ginawang alipin ng pera dahil wala siyang ganoon. Kaya nga nang pinadukot siya nito, hindi man lang iniisip na nasa gitna siya ng trabaho, na naperwisyo siya nito para lang sa mga kalokohan nito. Mayaman ito at walang iniisip kundi ang magpayaman pa. Iba sa struggles na kinakaharap ng mahirap at breadwinner na katulad niya. Bakit mo ba talaga ginagawa to? Diretso niyang tanong dito. Parang naghahanap pa ito ng isasagot. Na-entertain ako. Napabuntong hininga siya. Sir, nagtatrabaho lang po ako. Huwag mo naman akong guluhin. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang trabahong to. Kailangan ko ng pera. May pamilya akong binubuhay. May nanay at tatay ako na may sakit. May mga kapatid na pinag-aaral. Ross, ayoko ng gulo. Parang awa mo na. Napalunok si Ross at tunog defensive kaagad. Hindi naman kita ginugulo ah. I even help you. Ako ang gumawa ng paraan para makabalik ka sa agency mo. Napanganga siya sa sinabi nito. Ano? Umismig ito. Now you know. Kaya dapat mabait ka sa akin, Sari. And well, I realized na may atraso nga ako sa'yo. Kaya gusto kong bumawi. Hindi na nakapagsalita si Sari. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Oo na at may atraso ito sa kanya. Subalit malaking bagay sa kanya na maibalik ang trabahong yon. Tumawa si Ross. No need to thank me. Maliit na bagay. Hindi mo kailangan maging mabait sa akin. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi naman talaga. Napakagatlabi pa ito. Mas interesting ka kapag naiirita. Tinalikuran niya na lang ang binata. May gagawin pa siya. Pigilan man siya o hindi ni Ross, alam niyang hindi pa rin siya nito titigilan. Pagkatapos ng ilang linggo, nasanay na si Sari. Kung nasaan siya, may way si Ross na kahit ilang oras lang ay makasulpot ito. Pero hindi niya napigilang pansinin nang mangialam ito sa kanyang trabaho. Nasa isang corporate launch si Sari sa Makati. Nakaputi siyang dress na hanggang tuhod. May sash ng brand na ini-endorse. Nakatayo siya sa registration booth. Maayos ang ngiti at professional ang dating. Sorry, after 1 hour ay pwede ka nang mag-out. Bayad ka na rin ng full day, sabi ng coordinator. Nagulat siya. Bakit po? VIP request. Nanlamig si Sari. Sinong VIP po? Sumulyap ang coordinator sa gilid. Hindi na niya kailangan hulaan. Si Ross lang naman ang palaging nangingialam sa kanya. Okay po, napilitang sagot ni Sari. Makalipas ang ilang oras, pinayagan na siyang mag-out. Hindi siya masaya, mas lalo siyang nainis. Paglabas niya ng backstage, nandoon si Ross at parang naghihintay lang. Dan? Tanong nito. Hindi siya sumagot. Naglakad siya ng mabilis at nilagpasan ito. Pero sumunod pa rin ang binata. Sandali lang, Sari. Let's have dinner. Huminto siya at marahas na humarap dito. Bakit mo ba ginagawa to? Bakit ka nangingialam sa trabaho ko? Humina ang boses nito at parang nananantya. Para makapagpahinga ka. Napailing si Sari. Pahinga? Anong pahinga? Ross, nagtatrabaho ako ng maayos. Parte ng trabaho ko ang mapagod. Napanguso ang binata. Masama bang mag-alala? Saka palagi mo na lang akong tinatanggihan sa mga imbitasyon ko. You know what? Gusto ko mag-take ka ng vacation. Pumunta tayo ng Hawaii or Maldives.
Nalaglag ang panga ni Sari sa mga pinagsasasabi nito. Alam niya naman na mayaman ito, pero hindi siya makapaniwalang ganun pa talagang mag-aaya si Ross na para bang simpleng bagay lang yon. Sinapo niya ang ulo. Teka nga, nakakapikon ka. Parang wala kang ginagawa sa buhay mo kung makapag-aya. Nawala ang ngiti nito. Excuse me, I'm working hard. May napatunayan na ako sa sarili ko kahit na lumaki ako sa mayamang pamilya. I can make my own name. Napabuntong hininga siya. May trabaho ako, pinaghihirapan ko to. Hindi ako laruan mo na pwede mo lang pulutin kung kailan mo gusto. Kung bored ka, maghanap ka ng ibang libangan. Naging seryoso ang mukha ng binata. Sa tingin mo ba talaga gusto ko to? Binabaliw mo ako. Wala ka pang ginagawa niyan. Mata man niya itong tiningnan. Ano bang gusto mo? Kung katawan ko, hindi ko ibibigay. Nanlaki ang mata ni Ross. What? Seryoso ako sa mga sinasabi ko. Hindi ako escort, hindi ako pokpok, hindi ko ibinibentang sarili ko. Oo, ganito ang trabaho ko, pero hindi ako nagbebenta ng katawan. Ano, gusto mo ba yon? Umigting ang panga ni Ross. Hindi. Ang baba naman ang tingin mo sa akin, Sari. Napakunot ang noo niya. Bakit? Ikaw din naman na. Ang baba rin ang tingin mo sa akin. Umiling si Ross. Hindi yon. Not until I met you. I think you're a great woman. Mali ako, okay? Hindi ka low class. Walang low class na babae ang babaliw sa akin ng ganito. Hindi siya naniwala. Imposible ang paghanga nito para sa kanya. Para kay Sari, walang kahanga-hanga sa kanya. Hanggang sa napansin niya na pulang-pula ang mga tenga nito. Umiwas ng tingin at mahinang nagmumura. Akala mo ba hindi rin ako naiinis sa sarili ko? Simula ng gabing yon, hindi ka na nawala sa isip ko. Nakatitig lang si Sari rito. Annoying ka, dagdag ni Ross. Napangiwi siya sa pagiging konyo ni Ross. Magkaibang-magkaiba ang mundo nila. Kaya bakit siya nito magugustuhan ng ganon? Palaban, hindi mo ako tinatrato na mas mataas sa'yo. I hate you for that. Pero at the same time, gusto ko rin dahil hindi ka natitinag sa akin. Halatang gulong-gulo ang binata. Hindi ko alam kung gusto kita, pero gusto kitang makita palagi. Nanginginig ang mga labi ni Sari. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Basta lumalakas na lang talaga ang tibok ng kanyang puso. Hindi ko gusto ang katawan mo, dagdag ni Ross. Well, maybe sa ibang panahon, kung tayo na. Napabusangot si Sari. Pero kung katawan mo lang, hindi ako magtsatsagang sumunod sa'yo na parang aso, Sari. Hindi ko nga alam bakit kita gusto. At huwag mong ipagmalaki na virgin ka pa. Because to tell you, virgin pa rin ako. Kaya how dare you to tell me na katawan lang ang habol ko sa'yo? Diyan ako hindi naniniwala. Bulyaw niya rito. Pero nagsasabi ako ng totoo. Mukha lang akong may experience, Sari. Napahinga siya ng malalim. Ayaw niyang maniwala. Hindi niya alam kung saan pa pupunta ang kanilang usapan. Pero anong gagawin niya kung yon ang nararamdaman ni Ross? Hindi naman yon mapipigilan ni Sari. Wala siyang gig ng mga sumunod na araw. Bihira yon. Pagkagising pa lang ni Sari, parang may kulang. Hindi siya nagmamadali. Naupo siya sa gilid ng kama at humawak sa rosaryo niya. Nang matapos siyang manalangin, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napatingin siya at agad na umismid nang makita si Ross. Lumabas tayo. Saan mo gusto? Baguio, Tagaytay, Boracay? Napairap siya at nagreply dito. Hindi ako available. Agad itong sumagot. Japan? Napabuntong hininga siya. Wala akong passport. Ayusin ko. Nakalimutan mo na ba? I'm Ross Velasquez, the one and only. Napakunot ang noo ni Sari. Niyabangan na naman ako. Hindi na talaga mawawala sa kanya. Hindi ako lalabas. Come on, nag-file ako ng leave just to be with you. Bakit ayaw mong lumabas kasama ako? Please, gusto mo pa talaga yung nagmamakaawa ako, no? Ano bang gusto mo? Lumuhod pa ako? Biglang natawa si Sari sa sunod-sunod na text ni Ross. Sino ngayon ang luluhod? Bigla niyang naalala ang una nilang pagkikita. Muntik na siyang paluhurin. Sobrang lala ng ugali nito. Nagreply siya rito. Magsisimba ako. Nagreply agad ang binata. Church,
Sa church, sasamahan kita. Magdadasal din ako. Napailing siya. Duda siyang magsisimba si Ross. Hindi na siya nag-reply. Inilapag niyang cellphone at hinayaan na lang ito. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Simpleng damit lang ang suot niya. Long skirt at blouse, walang makeup at dala lang ang kanyang simpleng shoulder bag. Pagdating niya sa simbahan, huminga siya ng malalim. Tahimik at payapa roon. Kaya kahit nang tumanda na siya at namayapa ang kanyang lola, hindi pa rin nawala ang nakaugalian niyang magsimba. Kapag nandoon siya, simple lang naman ang mga hinihiling niya. Gusto niyang bigyan lang siya ng Diyos ng tamang direksyon para maging maayos ang kanyang buhay, pati na rin ng mga taong mahal niya, na hindi na sana siya maligaw at hindi na mahirapan. Pagkatapos ng misa, lumapit sa kanya si Sian. Sari, thank you ulit kahapon ah. Ngumiti siya rito. Walang anuman. Good thing nandyan ka. Kulang kami sa volunteers para sa Holy Week. Oo nga, masaya ako na tumulong. Naglakad sila palabas ng simbahan. Sama ka mamaya. Mag-ayos kami ng props. Tanong pa ni Sian. Tumango siya kaagad. Oo, available ako. Masaya siyang tumulong. Nagpinta ng mga kahoy, nag-ayos ng tela. Inaamin niyang tumutulong siya roon para magpapansin kay Sian. Pero isa pang dahilan ay para maglingkod sa Diyos. Lalo pa at hindi siya sanay na walang ginagawa na para sa simbahan. Sari, salamat ah. Kasi lagi kang nandyan. Nakangiting sabi ni Sian. Buti ka pa, hindi nagbabago. Naramdaman niya ang kakaibang tibok ng puso niya. Ganito na talaga siguro kapag nakasanayan ko. Saka, nakwento ko nga, hindi ba? Lumaki ako sa lola ko na palaging naglilingkod sa simbahan, kaya nakalakihan ko na to. Nang matapos ang mga gawain sa simbahan, sabay na silang sumakay ng jeep. Magkatabi sila at tahimik lang. Next week, ikaw bang magbabasa sa Good Friday? Tanong ni Sian. Oo, ako raw sabi nila. Napangiti ito. Magandang boses mo. Kung free ka lang, sana sumama ka sa choir. Namula siya sa papuri nito. Salamat. Napatingin siya sa labas. Gustong-gusto niya talaga si Sian. Simple, normal at makajos. Hindi komplikado. Bigla niyang naisip si Ross. Si Ross na complicated ang ugali. Napanguso siya. Nagtataka kung bakit biglang naalala ang binata. Kinwestiyon niya agad ang sarili. Habang tumatagal, hindi niya alam kung bakit mas tumitindi ang paghahangad niya na mag-asawa na. May pamilya siyang binubuhay, may responsibilidad pa, hindi pa pwede yon. Pagbaba nito ng jeep, kumaway si Sian sa kanya. Mag-ingat ka. Napangiti si Sari. Kaya nang siya naman ang bumaba ng jeep, hindi pa rin mawala ang kanyang ngiti. Pero pagdating niya sa bahay, napahinto siya. May itim na sasakyan sa labas. Nanlaki ang mata niya. Teka! Pumasok si Sari at nagulat sa nakita. Nasa sala si Ross. Nakaupo ito kasama ang nanay at tatay niya. Pati ang mga kapatid niya, curious na nakatingin dito. Sari masayang sabi ng kanyang ina. Bahagya siyang natigilan. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya kay Ross. Tumayo si Ross. Hindi mo sinasagot ang messages ko. Kaya nagdesisyon ako na pumunta rito. Nag-decide na rin ako na maging manliligaw mo. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Tuwang-tuwa ang pamilya niya. Kita niya sa mukha ng mga ito na gustong-gusto ng mga ito si Ross. At hindi siya mangmang para hindi malaman kung bakit. Ayaw niyang husgahan ang kanyang pamilya. Pero alam niyang mga oportunista ang mga ito. Natutuwa sa mga taong may pera. At kapag wala nang naitulong, tinuturing na lang na parang tae ng mga ito. Ang bait niya, ang gwapo pa, sabi ng kapatid niya. May kotse pa anak, dagdag ng nanay niya sabay ngiti. Napapikit si Sari, napatingin siya sa mesa. May nakahain doon na tokwa at toge. Simpleng ulam na kayang ihain ng mahirap nilang pamilya. Napatingin siya kay Ross. Tiningnan nito ang pagkain at bahagyang napangiwi. Inimbitahan nila akong kumain so kumain pa rin ako. I don't like the taste pero okay lang. Hindi na nakapagpigil si Sari. Hinila niya palabas ang binata.
Pagdating sa labas, masama niya itong tiningnan. Huwag ka nang bumalik dito. Napatigil si Ross. Bakit? Hindi ko tinatanggap ang panliligaw mo. Mariin niyang sagot. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang bahay namin? Umalis ka rito. Hindi ka welcome. Mataman siyang tiningnan ni Ross bago ang bahay nila. But they welcome me. Gusto nila ako. Siyempre, dahil may pera ka, bulyaw niya rito. Pinatuloy ka nila kasi postura mo pa lang halatang mayaman ka. Anong gusto mo? Gamitin ka nila, ha? Napalunok si Ross at parang hindi naiintindihan ang mga sinasabi niya. So what? Pamilya mo sila. Okay lang. Pwes, hindi okay sa akin. Naiintindihan mo ba? Karago ko sila. Ako ang bubuhay at hindi ka tutulong. Walang tayo. Huwag kang pumunta rito. Mayaman ka, mahirap lang ako. Hindi ka bagay dito. Pamilya ko sila at mahal ko sila. Pero hindi ibig sabihin magiging bulag ako sa katangian ng pamilya ko. Mga oportunista sila, lalo ng nanay at tatay ko. Binuhay nila kami nung mga bata pa kami dahil umuutang sa lahat ng uuto ng ibang tao. Kaya umalis ka na rito. Huwag ka nang babalik. Masasaktan ka lang. Magagamit ka nga ng pamilya ko. Wala ka pang mapapala sa akin. Matagal silang nagkatitigan at mas lalong napo-frustrate si Sari. Parang kahit anong paliwanag niya sa punto niya kay Ross, hindi nito maiintindihan dahil hindi naman ito kailanman naging mahirap. Para rito, maliit na problema yon, pero para sa kanya, malaking problema dahil pride ang tinatapakan sa kanya. Umuwi ka na, sambit pa ni Sari. Muling nagsalita si Ross. Walang mapapala. Sari, kaya nga nanliligaw ako, hindi ba? At kapag sinagot mo ako, kapag naging partner ka, magiging priority ko na alagaan ka. At kung ang mga responsibilidad mo ang nagpapabigat ng damdamin mo, nandito ako. Hindi ko kailanman isusumbat yun sa'yo. Napailing si Sari at natawa. Hindi siya naniniwala. Sa oras na umasa siya rito, mawawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Gusto niyang mahalin at hindi magkaroon ng utang na loob sa taong minamahal niya. Ross, may gusto akong iba, mariing sabi ni Sari. Nakita niyang doon na tinag si Ross. Bumagsak ang mga balikat nito. Ano? May gusto akong iba. Matagal ko na siyang gusto. Kaya kung pwede lang, tigilan mo na ako. Mag-focus ka sa mundo mo na hindi naman ako bagay. Kasi itong ginagawa mo, pag-aaksaya lang ito ng panahon. Pagkatapos niya yung sabihin, tumalikod na si Sari. Pero hindi niya maintindihan kung bakit may panghihinayang. Kung bakit masakit sa dibdib. At kung bakit parang sobrang sakit at maling bitiwan si Ross. Pagpasok ni Sari sa loob ng bahay, mainit pa rin ang pakiramdam niya. Inis na siya. Hindi pa siya nakakahinga ng maayos nang sumalubong agad ang boses ng kanyang ina. Sari, ang gwapo ng manliligaw mo. Napapikit siya. Nay, mayaman pa. Ang bait kausap. Dagdag ng kanyang ama. May kotse pa ate, ang sosyal. Singit naman ng kanyang kapatid. Hindi na siya nakapagsalita agad. Tahimik siyang naglakad papunta sa lamesa. Kinuha ang baso at uminom ng tubig. Pero hindi tumigil ang mga ito. Anak, sagutin mo na yon, sabi ng kanyang ina. Napatigil si Sari. Ano po? Sagutin mo na, bihira yan. Ang swerte mo. Napakuyom ang kanyang kamay. Hindi ko po siya gusto. Hindi mo gusto? Ulit naman ng kanyang ama. Anak, praktikal tayo. Tingnan mo naman ang sitwasyon natin. Doon na nagsimulang uminit ang ulo niya. Hindi po ako magpapakasal dahil lang sa pera. Sumagot pa ang kanyang ina. Hindi naman kasal agad. Ligaw pa lang. Anak, isipin mo ang pamilya mo. Parang may kumirot sa kanyang dibdib. Nay, hindi ko naman siya gusto. Lagi na lang pong pamilya. Ahwat naman na po oh. Pagod na po ako. Lahat na lang. Ako? Palagi na lang na ako. Simula bata ako nang nag-a-adjust. Ako ang nag-aral mabuti. Ako naghahanap ng trabaho. Ako nagtitipid. Ako nag-iisip ng panggamot ninyo. Iniwan niyo ako kay Lola. Ikaw, Nay, alam kong anak mo sa una mong boyfriend. Nagpapasalamat ako na kinuha mo ako pagkatapos mamatay ni Lola.
Nagpapasalamat ako sa iyo, Tay, na tinuring mo akong anak. Pero nang kinuha niyo ako, wala kayong ibang ginawa kundi itatak sa utak ko na ako ang unang tutulong sa pamilya kasi ako ang pinakamaganda sa mga kapatid ko. Natahimik ang mga ito. Samantala, pinunasan niya ang mga luha sa mata. Yun ang unang beses na sumabog siya ng ganoon. Palagi niyang iniintindi ang mga ito kahit noong bata pa siya at pinaramdam lang sa kanya na saling pusa lang siya sa pamilyang yon. Nang kaya na niyang magtrabaho, sinikap niya lahat. Nagtrabaho siya nang walang reklamo. Nagtitiis ako. Nagsusuot ako ng mga hindi komportableng damit. Hinayaan kong mabastos ako ng mga lalaki para lang makasurvive tayo. Pagkatapos gusto nyo, patulan kong lalaking hindi ko naman gusto? Gusto nyong diktahan ako sa nararamdaman ko? Masama ang ugali ni Ross, pero mabait naman siya kahit papano. Pero hindi ibig sabihin na kailangan ko siyang gustuhin dahil gusto niya ako at mayaman siya. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi pa ba sapat yun? Ngayon pati puso ko ipapagamit nyo pa rin? Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Sorry, hindi ko po siya gusto. Mahina pero matigas niyang sabi. Magpapahinga muna ako. Walang sumagot sa kanya, kaya pumasok na siya sa kwarto. Nasabi niya ang mga hinanakit pero alam niya na hindi naman doon natatapos ang lahat. Gigising pa rin siya kinabukasan na breadwinner pa rin sa pamilyang yon. Madaling araw pa lang, gising na si Sari. Tahimik ang bahay at madilim pa. Pero naririnig niya na ang mahinang galaw sa labas. May mga taong naghahanda na para sa salubong. Umupo siya sa kama habang hawak ang rosary. Easter Sunday na, huminga siya ng malalim. Simula nang mag-away sila ng pamilya niya, tahimik na lang siya sa mga ito. Hindi na siya nakikipagtalo. Hindi na rin niya binabanggit si Ross. Pero paminsan-minsan ay nararamdaman niya pa rin ang pressure. Pero ngayong araw, gusto niyang kalimutan muna ang lahat. Nagbihis siya ng simpleng puting blouse at mahabang palda. Pagdating ni Sari sa simbahan, marami na ang tao. May stage sa harap at may mga naka-costume. May mga kabataang nag-aayos ng sound system. Uy, Sari! Bati ng isa sa youth. Good morning! Napangiti si Sari. Good morning, maaga ka. Tumayo siya sa gilid habang nagsisimula ang reenactment. Pinanood niya ang salubong, ang batang angel na nakabitin at ang pagharap ni Mama Mary. Napangiti siya sa pagbagsak ng belo nito. Nang matapos ang misa, naghanap siya ng pamilyar na mukha. Nasaan kaya si Sian? Gusto niya na sanang magtapat. Ilang linggo na rin na lagi silang magkasama. Lagi silang nag-uusap at pakiramdam niya may namamagitan at namumuuna sa kanilang mga damdamin. Maya-maya'y nakita niya si Sian sa gilid. Napangiti siya pero natigilan siya nang makita na kasama nito ang mga magulang. Naisip niyang lumapit pero narinig niya ang usapan. Ano itong nababalitaan ko, anak? Tanong ng ina ni Sian. Close kayo ni Sari. Nagiging malapit kayo sa isa't isa. Bakit lagi kayong magkasama? Tumawa si Sian. Ano naman pong problema? Ay nako anak, sabi ng nanay nito. Mag-ingat ka dyan. Diba, kumare ko ang tita nun. Baka maakit ka anak, santa-santita. Pero pokpok naman. Saka alam naman natin na haliparot yun. Kunwari mahinhin lang. Parang bumagsak ang mundo ni Sari. Hindi siya makagalaw. Bakit pa ba siya magtataka? Siguro ay kinikwento siya sa maling anggulo ng tita niya. Ma, grabe ka naman. Natatawang sagot ni Sian. Napatitig si Sari nang tumawa si Sian. Mas lalong kumirot ang puso niya ron. Tinatawanan niyo na para bang isa siyang katatawanan. Hindi ko naman siya magugustuhan. Dugtong pa ng binata. Parang may sumaksak sa dibdib niya. Hindi siya ang tipo ko. Halata namang biyasa sa lalaki. Mabait lang ako kasi syempre tumutulong naman siya sa simbahan kahit papano. Saad pa ni Sian. Kahit na halata namang nagpapapansin lang sa akin. Nanginginig ang kamay ni Sari. Hindi siya makapaniwala. Ito ba yung lalaking iniisip niyang mabait? Ito ba yung akala niyang makadiyos? Naluha na lang si Sari. Gusto niyang umalis pero hindi siya makagalaw. Maya-maya ay may lumapit sa mga ito.
Yung babaeng umarte bilang Mama Mary kanina. Maganda, mahinhin, at agad na humawak sa kamay ni Sian. Ngumiti din si Sian dito. So, eto na. Hindi ko magugustuhan si Sari kasi may girlfriend na po ako. Nanlaki ang mata ni Sari. Ngumiti naman ang babae. Hello po. Tingnan mo nga naman. Nakangiting sabi ng nanay ni Sian. Eto ang desente. Ang ganda-ganda mo, iha. Hindi niya nakinaya. Dahan-dahan siyang umatras. Walang nakapansin kahit nanginginig na siya sa labis na sakit. Lumabas siya ng simbahan at napahawak sa dibdib niya. Lord, ang sakit? Bulong ni Sari habang naluluha. Lord, tanggalin mo naman po itong sakit. Tuloy-tuloy ang luha niya habang naglalakad. Lahat ng iniisip niya, gumuho na. Hindi pala siya ganoon tingnan. Hindi pala siya malinis sa paningin ng ibang tao. Hindi pala siya sapat. Huminto siya sa gilid at mahinang napahagulgol. Parang batang inagawan ng kasiyahan sa munting paraan. Pagkatapos ng araw na yon, umiwas na siya kay Sian. Hindi na siya nagpakita kahit na anong interes. Sa kabilang barangay na rin muna siya sumisimba. Si Ross naman, hindi na muling nagpakita sa kanya. Hindi niya naman ito masisisi. Pinagtabuyan niya ang binata. Gusto niyang mag-sorry at muling humingi ng tawad dito. Pero inisip niyang wag na lang. Habang tumatagal ang mga araw, parang hindi na siya masaya sa kanyang ginagawa. Parang hindi na naging malinaw ang kanyang direksyon sa mga gig na mayroon siya. Kaya nang magkaroon ng oportunidad na pumunta sa Japan, sinunggaban niya na yon. Hindi naman niya tatakasan ang pagiging breadwinner sa pamilya. Gayunpaman, gusto niya pa rin ng way para makalayo. Pakiramdam niya, nasasakal na siya sa bahay na yon. Kailangan niyang bigyan ng limitasyon ang kanyang sarili. Aalis ako at magtatrabaho ron, mahina niyang sabi sa kanyang pamilya. Magpapadala ako ng kaya kong ipadala para sa inyo. Huwag niyo sanang sasayangin. Bumili kayo ng mga pangangailangan ninyo at sa pag-aaral, ayusin ninyo. Janine, kapag nakatapos ka ng kolehiyo at nagkaroon ng trabaho, aasahan kong ikaw naman ang tutulong. Hindi habang buhay na ako ang may responsibilidad sa inyo. Mahal ko kayo pero kapatid nyo lang din ako. Bubuo ako ng buhay na gusto ko at hindi lang para sa inyo. Hindi makatingin ang kanyang mga magulang sa kanya. May mga sakit ang mga ito at hanggat kaya niya, ayaw niyang sumama pa ang loob. Kaya kahit na marami pa siyang hinanakit na gustong ilabas, hindi niya nalang ginawa. Nang makarating sa Japan, inayos niya ang trabaho roon bilang factory worker. Doon niya pinili kaysa maging entertainer katulad ni Agatha na pumunta rin sa Japan. Mas pinili kasi nitong maging entertainer. Disente naman ang trabaho nito bilang entertainer. Pwede rin yun kay Sari. Pero para sa kanya, pagod na siya sa mga bagay na hindi niya gusto. Gusto niya naman ng magdesisyon na magiging masaya siya at talagang pinili niya kasi hindi siya pressured sa kahit na ano. Hanggang sa lumipas ang 3 taon, marami-rami na rin ang nagbago. Kapag day off niya, kung saan-saan lang siya nagpupunta. At syempre nagsisimba kapag nakakalabas. Nakikipag-date na rin kapag may pagkakataon. Lord, bigyan niyo naman po ako ng sign. Sabihin niyo po sa akin kung sinong tamang lalaki para sa akin. Like, kapag lumabas po ako dito o pagmulat po ng mga mata ko, makikita ko na po ang tamang lalaki para sa akin. Mahinang bulong ni Sari. Biglang may nagsalitang lalaki sa kanyang tabi. Lord, pakininaw po ng mga mata ni Sari. Kasi lahat ng sign, binigay niyo na. Ayaw pa rin akong sagutin. Napadilat agad si Sari at naupo sa kanilang niluluhuran nang makitang nandoon si Ross. Anong ginagawa mo rito? Tinapos nito ang pagdadasal. Ay nako, humihingi ka pa rin ba ng sign kay Lord sa tamang lalaki para sa'yo? Ako na nga kasi yun. Wala ka nang kawala sa akin. Ngumuso siya nang tulungan nitong makatayo. Sus, paanong hindi ikaw ang makikita ko palagi? Ginawa mo na lang na Makati to Tondo itong Japan. Palagi ka na lang napapadaan dito, ganon? Tumawa naman si Ross. Kailangan nandito ba naman ang nililigawan ko? Napairap si Sari at nauna nang maglakad palabas. Halika na nga, i-date mo ng girlfriend mo. Naramdaman niyang hindi ito sumunod, kaya paglingon niya, nakita niyang gulat na gulat ito. Ano, tara na, ayoko ng mabagal na boyfriend.
Napangiti agad si Ross at sumunod sa kanya. Sinasagot mo na ako. Ayoko ng boyfriend. Pwede bang asawa agad? Hinampas niya naman ito sa braso. Boyfriend muna, hindi ko pa napapatapos ang kapatid ko sa pag-aaral. Tumawa lang si Ross at hinawakan ang kamay niya. Okay lang, worth it naman palaging maghintay sa'yo. Napahalakhak na lang si Sari. Sa wakas, binigyan na siya ng Diyos ng malinaw na direksyon. At pagkatapos ng lahat ng paghihirap, makakamit niya na ang kaligayahan sa kanyang buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi dapat ibase ang ating halaga sa tingin ng iba, lalo na kung hinuhusgahan tayo sa maling paraan. Tulad ni Sari, matutunan nating igalang ang sarili, magtakda ng limitasyon at huwag isuko ang pangarap kahit may mabigat na responsibilidad bilang breadwinner. Ipinapakita rin na ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay, rumespeto at sumuporta sa ating paglago. Sa huli, darating ang tamang tao at tamang panahon basta mananatili tayong may pananampalataya, paninindigan at tiwala sa plano ng Diyos. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.